kinabuhi mo nga nagkinahanglan sa tandog mo. Bukawa ang ako na ikatulog na pagiguma diha kalimo Ginoo. Kopi ako ug gason mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makaw sa tagbawa ko, konon mo aniya ako Ginoo. Susihan Ginoo ang kinabuhi mo nga nagkinahanglan sa tandog mo. Bukawa ang ako na ikatulog na pagiguma diha kalimo Ginoo. Kopi ako ug gason mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa magaw sa tagbawa ko, konon mo aniya ako Diyos. Kopi ako ug gason mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makaw sa tagbawa ko, konon mo aniya ako Ginoo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, is to age yours still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai.
the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just do not understand. You must also work was done to the clarity of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Inspiration still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Inspiration still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ang Diyos na karapat-dapat naming itaas, karapat-dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa sa kabutihan mo po sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal o pag-ibig sa amin, na patuloy mo po kaming pinagkalooban ng buhay at kalakasan. Salamat sa araw na ito, Diyos, kung saan muli mong ipinahintulot sa amin na kami ay mag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. Loobin mo, Diyos, na kami sa oras na ito na nagkakatipon sa tahanan ito nila Sister Edna. Loobin mo, O Diyos, na ipagkaloob mo po sa amin ang unawa, ang karunungan na nagmula sa iyo, na kung anuman ang aming mapapakinggang mensahe ay tumimo ito sa aming mga buhay. At ganoon din, Panginoon, sa makapanood ng video ito, ng live na ito, Panginoon, sino man sila, O Diyos, na nawa, loobin mo, Panginoon, na lubos maunawaan naming lahat ang mensahe mo po para sa aming buhay. Kaya, Panginoon, inaangkin ko na sa hapong ito ang isang buhay na matagumpay na nagmula sa iyo, at naniwala kami na kaming lahat ay pinagpala mo na answered prayer na kami. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Daigo na to ang Diyos. Amen. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 15 hanggang 20. So ito po yung ating gospel ng darating na tawag nito sa araw ng linggo. So kung magsimba tayo sa araw ng linggo, ito po ang ating maririnig na
babasahin na gospel sa ating inang simbahang Katolika, hindi lang dito sa Bohol, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kung saan nandoon ang ating inang simbahang Katolika. So sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 15 hanggang 20, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo, Kristo. Kristo, praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Isa lang pumapalakpak. Palakpakan natin. Amen. So, sige, manlingkod mo, uupo na. So, isang mabiyaya at mapagpalang hapon o araw sa ating lahat. At ganun din sa mga nakatunghay ngayon sa live streaming na ito, na kung saan mundo man abutin, na kung saan nakakaintindi sa ating dialogue o dialect sa ating mga salita, no, na unawaan nila ng mga Pilipino, Bisaya man o sino pa man, loobin ng Diyos na kayong lahat o tayong lahat ay matatanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? So ang akin pong paksa sa araw na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pamagatan ko pong broken relationship, no, nasirang relasyon. Alam niyo po, sa isang samahan o mga pagsasama ng mag-asawa, magkakapatid, o sa mga anumang samahan, ministry, no, gaano man ka ganda o kabuti ang relasyon ng bawat isa, hindi maiiwasan na ito'y magkaroon ng pagkasira. Bakit? Nasisira ang pagtitinginan kasi nandiyan yung nagkaroon ng tampuhan, nagkakagalit, no? Di pagkakaunawaan sa isa't isa. Gaano man ka-close ang tao sa isa't isa, maging ang magkapatid, hindi maiwasang hindi masisira ang relasyon. Amen. Di ba mga kapatid ko sa Panginoon? At ang tawag ko nga po dito ay broken relationship o nasirang relasyon. Kaya nga ito ang pamagat natin sa hapong ito, sa paksa nating pag-usapan, broken relationship. So ito ngayon ang ating pagninilayan at pag-aaralan sa hapong ito, ang tungkol sa pagpanumbalik sa nasirang relasyon. No, dapat ito ang ating pag-aaralan dahil ang mensahe ng Panginoon sa ating pagbasa ay ibig niya na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa o ating mga kapatid. Lalo na sa kapatiran ng ating iglesia, sa ating pananampalataya. So, ito po ang ating paksa, ang ating pag-aaralan ay kung paano, mayroon akong 2 katanungan. Unang katanungan ko po dito, paano manumbalik ang nasirang relasyon? How to restore a broken relationship, o paano mapanumbalik ang nasirang relasyon.
So ito nga ang unang katanungan ko, unang division ng ating paksang pinag-usapan, a broken relationship. Ang unang tanong ay paano mapanumbalik ang nasirang relasyon. Una, mga kapatid ko sa Panginoon ay kausapin mo siya ng sarilinan. No? Talk to him privately. Hindi mo basta na kapag may galit ka sa iyong kapatid o sino pa man, ay iyong kakausapin ng sa maraming tao na siya ay mapapahiya. No? So yun dapat ang ating gagawin. Talk to him privately o kausapin mo siya ng sarilinan. Baga sa ang ating pakipag-usap ay maayos at parang ibig sabihin pakipag-kasundo, reconciliation. No, ano ba yun? Tama ba yun? Reconciliation. Ibig sabihin, kausapin natin ang sarilinan para saan? Pakipagkasundo sa ating kapwa na kung saan mayroon siyang nagawang hindi mabuti sa iyo, mayroon siyang nagkakasala siya sa iyo. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon, ibig sabihin, kausapin natin siya ng sarilinan, ibig sabihin, yung may pagmamahal na pakipag-usap. Hindi yung idadaan natin sa galit. Kasi minsan galit ka kaagad sa iyong kapwa. Ganyan na nangyayari minsan. Na tayo, dahil nadala tayo sa ating sariling emosyon, nadala tayo sa ating sariling damdamin, di na tayo makapagpigil sa ating sarili. So minsan wala na sa lugar ang ating pakipag-usap sa ating kapwa na nagkakasala sa atin. Minsan, kakausapin mo na kahit sa gitna ng karamihan ng tao. So napapahiya ang taong ito. So naalala ko ulit, no? Nabanggit ko na ito sa topic ko kagabi, na pag kinausap natin siya, hindi sa karamihan ng taong kundi sarilinan. Kasi yan ang natutunan ko rin sa aming naging head noon, si Brother Alex Dator, no? Sa Kalmana, na kung saan kami, kapag nakagawa kami ng hindi tama, ay kinakausap kami ng sarilinan. Ang gagawin niya, sasabihin niya, Brother Ed, pwede bang mag-usap tayo dito sa loob ng kotse ko? Papasukin ka niya sa kotse niya. So kayong dalawa lang nag-usap doon sa loob ng kotse, walang ibang nakakarinig. So doon, kakausapin niya ako at doon niya sinasabi ang mga kamalian ko. So kapag ganun kasi, parang ang pakiramdam mo pag ganyan ang taong kumakausap sa iyo, maramdaman mo yung sincerity ng pakipag-usap niya. Naramdaman mo yung pagmamahal, no? Yung may kasamang pagmamahal ang ating pakipag-usap sa ating kapwa. Amen? So, magkakaroon ng maayos na resulta kapag ganun ang ating gagawin. Maging sa ating sariling tahanan, no? Hindi yung basta, porkit isang pamilya kayo dyan, sisigawan mo na lang, no? Nandyan yung ibang mga kapatid. Minsan sa harap naman ng kainan, sa harapan ng kumakain, sa lamisa ng kainan, saka pa magsisirmon ang nanay at tatay sa kanyang mga anak. Minsan ugali na ng Pilipino yan, na kung saan, kung kailan kumakain, sa harapan ng kainan, saka pagsasabihan ang mga anak na nagkakamali. Wala sa lugar talaga. No? So, nagkaroon ng hindi magandang relasyon, maging ang anak at magulang, kapatid, kapag gano'n ang ating ginagawa. So, ulitin ko, ang una ay talk to him privately. Amen? Ang pangalawa, talk to him with witnesses. No? Kausapin mo siya na may saksi para may magpapatunay, may pagpapatunay na nakipag-usap ka sa kanya, no? May saksi ba na, ibig sabihin, di mo siya nakuhang kausapin ng kayo lang dalawa, ito may saksi na. Pagpapatunay ng mayroong pag-usap na nangyayari. At
Ang isa pa, ang dahilan kung bakit kailangan may tinatawag tayong saksi upang may mamamagitan din na isa o magbibigay ng comfort sa ating kinakausap. Amen? Amen. Mapag-usapan ang lahat kapag nasa atin ang desire na makipagkasundo tayo. Kung gusto mong manumbalik ang relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, o sino pa man kapatiran natin, dapat kausapin natin ang maayos, at ang pangalawa ay yung sarilinan, at pangalawa ay may saksi. No? Dahil yan ang sabi sa atin na tinuturo sa atin ng Panginoon sa gospel na ating tinunghayan. Amen? So, mapangyayari ang mga bagay na maging maayos kung ganun ang ating gagawin. Amen? Ang ikatatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, talk to the church authority. Sabihin mo ito sa iglesia kung hindi pa rin siya makuha. So, ang iglesia na, ibig sabihin yung nakakataas. Halimbawa, dito sa ating ministry, no? Kayong mga manggagawa, tayong mga manggagawa, halimbawa na lang ay nagkakaroon ng alitan, so hindi mo nakuha sa pakipag-usap mo ng sarilinan, hindi pa rin siya nakuha sa pakipag-usap mo ng may mga saksi o kasama, ang panghuli mong gagawin ay kausapin mo yung mga nakakataas. Doon mo na sasabihin. Kaya nga sa ating ministry, dadaan mo na sa proseso. Una, kung may problema, sa DIC. Ang DIC ang mga nangangasiwa sa isang lugar. Kung ano man yung sigalot o alitan, ang DIC ang mamamagitan. Pag hindi pa nakuha yan, doon sa mas mataas pa. Yung, ibig sabihin yung mga nangangasiwa sa ating iglesia. Amen. Amen. Kaya nga, yung iba kasi nangyayari, direkta na kay Brother Mike. No? Yung iba kung ano mang mali na ginagawa na nakikita dito sa ating, halimbawa dito sa Bohol. Kayo halimbawa may nakita kayong mali sa akin. May nagawa kong pagkakasala sa inyo. Ang gagawin ninyo, direkta na kayo agad sa taas. So dapat dito muna sa baba. Baba. Sa mga nakakataas. Unti-unti. So yun po mga kapatid ko sa Panginoon. Ito'y pagpapakita na nagsisikap tayo na makanumbalik natin ang magandang relasyon natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, para malaman niya na sincero tayo sa ating gustong mangyari na magkaroon ng magandang relasyon tayo sa Kanya. Yung hangarin natin makita. Amen? Amen. At ang sabi nga, pag ayaw pa rin makinig, ang sabi doon sa ating pagbasa, ituring natin siyang hintil at iskriba. Ano bang ibig sabihin nito? Sa ating ngayon, sa ating panahon, ibig sabihin yan, pag wala na talaga tayong magawa, hindi natin makuha sa ganung proseso, ipagkatiwala na natin sa Diyos. Pagkatiwala, bigyan natin sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen? So, yan po ang una na katanungan ko kanina sa pinakaunang division natin. Paano mapanumbalik ang relasyon sa nasirang relationship o pakipag-relasyon natin sa ating kapwa. Una ay pakipag-usap tayo sa Kanya ng sarilinan. Amen? Talk to Him privately. Amen po, mga kapatid ko. Amen. Ang pangalawa, talk to Him with witnesses. Kausapin mo siya na may kakarinig o saksi. At ang pangatlo ay talk to the church authority. Amen? Doon natin sasabihin sa sa atin. Amen. Amen. At ang pangalawang dibisyon, mga kapatid ko sa Panginoon, what is the result of a restored broken relationship? Ano ang maging resulta sa pagpanumbalik
sa nasirang relasyon. So ito yung pinakamagandang parte, mga kapatid ko sa Panginoon. Na kapag napanumbalik natin ang relasyon o ang magandang relasyon, yung nasirang relasyon natin sa ating kapwa, kapag mapanumbalik natin ito tungo sa isang magandang relasyon, ang resulta nito ay ang kapangyarihan, maibalik natin. Ang muling pagkabalik ng kapangyarihan. Ano tong kapangyarihan? Kapangyarihan ng ating panalangin. Amen. Amen? The power and authority is being restored. Kapag mapanumbalik natin ang magandang relasyon, yung kapangyarihan ng ating mga panalangin. Amen. Dahil ang sabi dito, isa man, dalawa, tatlo, ibig sabihin, makapangyarihan ang ating panalangin dahil nandoon nagkakasundo na. Wala na nagiging hadlang sa ating mga panalangin. Sa ating pagkakaisang panalangin, dinirinig tayo ng ating Diyos. Amen. Ibig sabihin, kapag nagkakaisa ang ating relasyon, maging maayos na, hindi na maantala ang mga biyaya na ating hinihingi sa Diyos. Amen. Bakit? May unity na tayo. May kapangyarihan tayo. May power tayo. Dahil nagkakaisa na. Dahil sa mga taong hindi nagkakaisa, watak-watak, walang kapangyarihan. Amen. Amen? Sabi doon sa Mark 11:25, kapag kayo'y manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkakasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. So, ibig sabihin nga, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya kailangan na magpatawaran talaga, na maayos ang ating relasyon sa isa't isa upang maging maayos ang ating panalangin. Kung ano man ang ating mga panalangin ay diringgin ng Diyos. Amen. Dahil ang resulta ay pinatawad na tayo ng ating Diyos. Amen. Dahil sabi nga, kung nagpapatawad tayo, ay patatawarin din tayo. Papatawarin din tayo ng ating amang nasa langit. Amen po? Sabi naman doon sa awit 66:18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. O yun, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, na kapag tayo hindi nagpapatawad at patuloy tayong nagkakasala, ibig sabihin. So, di tayo dinirinig ng ating Diyos sa ating mga panalangin. Kaya, kung tayo nanalangin at hindi pa dinirinig ang ating mga panalangin, magninilay tayo. Baka may mga tao pa tayo hindi natin napapatawad. Amen. Amen? Baka may mga tao pa tayo kinasusuklaman natin. Kasi, ganyan ang tao eh. May mga taong palasimba, may mga taong grabe kung magpuri sa Diyos, pero ang kalooban ay may nakatago pa. Nakatrap. May nakatago pang sama ng loob sa kanyang kapwa. Amen. Amen po. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang una, the power of prayer, ay mararanasan natin o kapangyarihan ng panalangin ay kikilo sa ating buhay at darating ang mga biyaya. Dahil ang sabi ng ating pagbasa, ganun eh. No? Hingin nyo na ang gusto nyo hingin at ipagkaloob ito ng inyong amang nasa langit. Amen po? So yun, mga kapatid ko sa Panginoon. At ang pangalawa na resulta po nito ay the power of ang power ng pakipagkasundo natin ay ang kagalingan, no? Amen. The power to be healed. Ibig sabihin kagalingan ang ating matatanggap. Amen po. Dahil sa pagkakasundo ng maganda sa nasirang relasyon, ay panumbalik natin tungo sa isang magandang relasyon, ang kapangyarihan ng kagalingan ay ating matatanggap. Amen. Kung tayo ay may mga karamdaman na hindi gagaling-galing, ay hindi gumagaling,
titingnan natin. I-evaluate natin ang ating mga sarili. Baka mamaya, hindi pa tayo talaga lubusan na nagpapatawad sa ating kapwa. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil nga, pangalawang tanong ko, ano ang maging resulta sa pagpanumbalik ng nasirang relasyon? Ay marirestored o mapanumbalik ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng panalangin. Ang pangalawa ay ang kapangyarihan ng kagalingan. Amen? Mangyari ang kapangyarihan ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. At ang pangatlo dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, the power to cast out demons. No? Ang kapangyarihan ng pagpapalayas ng masamang espiritu o demonyo. Hindi yung manugang mo ang iyong palayasin. Hindi yung manugang o biyanan mo ang iyong palayasin o ang asawa mo. No? Hindi. Kundi ang demonyo na umaalipin. Amen po ba? Kasi kung nasa iyo ang kapangyarihan, kayang-kaya nga naman natin magpapalayas ng masamang espiritu. Amen? Ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay nasa atin. Amen? The Holy Spirit is in us. Amen po. Kasi po, kapag naging malinis na, naging maayos na ating relasyon sa ating kapwa, ganun din, nagiging maayos na rin ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Kaya, kapag maayos ang ating relasyon sa Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Ibig sabihin na puspos tayo ng banal na Espiritu. Amen po. At ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay nasa atin. Amen po. Maraming mga tao, maraming mga kapatiran na hindi niya alam na nasa kanya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Diba? Bakit ko nasabi? Marami pa mga tao na pag dumating ang mga sitwasyon ng buhay, natataranta at di malaman ang gagawin. May kapangyarihan tayo eh. Kapangyarihan ng Holy Spirit na sa iyo eh. Puspos ka ng banal na Espiritu, hindi ka dapat matataranta sa anumang sitwasyon na iyong nararanasan. Kung alam mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, na anumang sitwasyon na iyong naranasan, biglaan man yan, di ka basta-basta madadaig ng anumang mga sitwasyon na dumarating sa iyong buhay. Sa inyong mga kapatiran, no? Kaya ito ang resulta sa nagkaroon tayo ng paging maayos ng relasyon natin sa ating kapwa. Makakakilos, malayo makakilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ibig sabihin nga, ulitin ko, dadaloy siya sa atin. Ano ang dadaloy? Yung kapangyarihan ng Diyos, walang iba, ang banal na Espiritu. Amen. Amen. At ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko, the power and authority is being restored, o muling maibalik ang kapangyarihan. At ang nakapaloob dito, ano bang kapangyarihan ang maibalik sa atin? Ang kapangyarihan ng ating panalangin. At ang pangalawa dyan ay ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa atin. At ang kapangyarihan ng pagpapalayas ng demonyo. At ang pang-apat dyan, letter D, ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay kumikilos sa ating mga buhay. Amen. At ang pangalawa na resulta sa pagpanumbalik na magandang relasyon o sa nasirang relasyon tungo sa magandang relasyon, the blessings are being restored. No? Ang biyaya din ay muling mapanumbalik sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kung ang isa't isa ay nagkapatawaran na, ang biyaya ng Diyos ay bubuhos
siksik liglig at umaapaw. Amen. Dahil ang sabi doon sa Isaiah 59:2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. Amen. At siya rin dahilan sa paglalayo ninyo. So, napakalaking biyaya ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo ay diringgin ng ating mga kahilingan, kung tayo ay answered prayer. Amen. Amen. Naniwala ba kayo na answered prayer tayo? Amen. Kapag maayos na ating relasyon sa Diyos? Amen. Dahil ulitin ko, yung pakipag-ayos natin sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa na nagkakasala sa atin, ay pakipagrelasyon din natin ng maayos sa ating Diyos na buhay. Walang iba sila siya dahil. Amen. So napakalaking biyaya, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo ay answered prayer na. Amen. Yan ang resulta kapag wala ka ng kagalit. Napakalaking biyaya ng Diyos na ikaw ay maganda ang pakiramdam. Amen. Bakit? Ayos ang ating BP. Normal. Panumbalik ang blessings. Nagagaling tayo. Magiging normal ang ating mga pakiramdam. Dahil, mga kapatid ko sa Panginoon, ang resulta din na bakit mayroon tayong mga masamang pakiramdam, dahil po yan sa ating mga kasalanan pang nakatago. Amen. Yung ating mga galit po at hinanakit sa ating isig katao o sa ating kapwa. Yan po ang pangalawa. No? Ano yon? The blessings are being restored. Amen. Ang mga biyaya ay muling mapanumbalik. At ang pangatlo, the favor of God is being restored. Amen. May favor tayong matatanggap na mula sa ating Diyos. Hindi lang biyaya at mga pagpapala. Yung favor, iba yun eh. Kapag nasa iyong pabor, kumbaga sa tulad ko, itang halimbawa lang ito. Nasa akin ang pabor, laging ibinibigay sa akin ang magagandang hayo. Binibigyan ako ng pabor ng Diyos eh. No? Aba, ang gaganda ng hayop binibigay sa akin. Pero kung wala sa iyong favor ng Diyos, nanatili ka doon. Amen. Sa mga hindi maganda. Ito halimbawa lang. No? Ibig sabihin, kapag nasa iyo ang pabor o favor ng God sa buhay mo, hayahay ang buhay. Amen. Amen. Hayahay. Hayahay ang buhay. Ang buhay. Walang masamang nararamdaman, Amen. walang masamang pakiramdam, Amen. ayos na ayos ang buhay. Sa kabila na sasabihin mo man, wala akong bigas. Sasabihin mo, Brad, paano naging favor ng Diyos ako, wala kang bigas? Hindi. Yung favor na binigay sa'yo ng Diyos, yung kapayapaan, Amen. yung hindi ka natatakot, wala kang pangangamba sa kabila ng sitwasyon na nararanasan mo. Amen. Amen. Hindi lang yan sa material, ang tinatawag nating favor. Ang pinakamalaking pabor na mula sa Diyos na matatanggap mo, na ikaw, anumang sitwasyon na nararanasan mo, anuman ang kalagayan mo, payapa ka. Wala kang pangangamba. Wala kang takot, kapatid. Hallelujah. Amen. So, kailangan talaga ang marunong tayong magpatawad. Amen po ba? Dahil sa ating pagpapatawad, sa ating pakipagkasundo, sa ating kapwa na nagkakasala sa atin o ating mga kapatid na nagkakasala sa atin ay kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. May taong, may kwento ako dyan, na yung sa taong hindi marunong magpatawad. No? Narinig nyo na siguro ito, pero ulitin ko lang sa mga hindi pa nakakarinig. Manggagawa ng Diyos, manggagawa sa gawain ng Diyos. Dalawa sila.
coordinator at saka assistant. Habang bumabiyahe, nabangga ang kanilang sinakyan. Nabangga. Pagkabangga, patay silang dalawa. Pero dahil nga manggagawa ng Diyos, pumunta sa langit. Nakapila sa pintuan para papasok ng langit. Di, tuwa silang dalawa. Aba, mare. Magkumari sila eh. Mare, talaga naman. Ang pibor talaga ng Diyos na sa atin. Sa kabila na tayo'y nagkakasala, sa kabila na tayo'y maraming nagawang paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, nandito tayo. Nakapila tayo, papasok na tayo sa kanyang kaharian. Talaga naman, mare, sabi nga, tuwan-tuwa. Nung malapit na sa pintuan, dahil tinitingnan ni San Pedro ang pangalan doon sa notebook sa listahan, sa libro. No? Napalingon yung isa. Paglingon, nakita niya isang kumari niya na nandoon din, nakapila din. Aba, sabi niya, ang walang hiya, nandito din. Paano ba naman ito? Paano ba naman yan, nandito yan? Grabe ang ginawa sa akin yan. Yan ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ng aking asawa. Yan ang dahilan kung bakit broken family kami. Grabe ang ginawa nitong aking kumaring ito. Inagaw niya ang aking asawa. Paano napunta dito yan sa langit? Isang hakbang na lang. Sabi ni San Pedro, op. Huwag kang tumuloy. Bakit? Hindi pwede rito hindi pwede sa kaharian ng langit ang mga taong hindi pa marunong magpatawad. Amen. So, delikado. Langit na, magiging impyerno pa. Delikado tayo dyan. Kaya kailangan, makipagkasundo na tayo. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Kaya napakahalaga talaga yung mayroon tayong pagpapatawad. Bakit? Yung pabor ng Diyos ay ating matatanggap. Amen? So, yan lang mga kapatid ko sa Panginoon Kristo ang aking ibabagi ngayon sa hapong ito dahil mag-alas 5 na. Baka mamaya wala akong masakyan. Dito ako matutulog sa mangga. Sa anas pala. Mangga tapos pala taas. No? So, ang ating paksa ay broken relationship. Amen? O nasirang relasyon. Pero, ang ating pinaka-team dito, how to restore a broken relationship. Unang katanungan, no? Ang paksa natin ay, mayroon dalawang katanungan pala, how to restore a broken relationship. So, ang una dyan, talk to him privately. Ang pangalawa, talk to him with witnesses. Ang pangatlo, talk to the church authority. At ang pangalawang division, mga kapatid ko sa Panginoon, what is the result of a restored broken relationship? So, yung pinaka-pangalawang division. At ano ang maging resulta nito? The power and authorities being restored. No? Yung kapangyarihan ay manumbalik. Ano bang kapangyarihan na ma-restore sa atin? Ang kapangyarihan ng ating panalangin. The power of prayer. Amen? Pangalawa, the power to heal. Kapangyarihan ng pagpapagaling. Nasa atin. Kaya nating magpagaling. Pag-pre-over sa ating kapwa na may sakit at karamdaman. At yung pangatlo, the power to cast out demons. No? Kaya nating palayasin ang mga masasamang espiritu na umaalipin sa ating mga mahal sa buhay o maging sa ating sarili. At ang pang-apat dyan, the power of Holy Spirit is in us. No? At ang pangalawa na resulta dito sa hindi lang yung kapangyarihan ng ma-restored, no? Ang authority, kundi yung blessing, yung blessings ng Lord, ng Diyos ay ma-restore din. Amen? Ma-restored ang mga blessings na mula sa Diyos. At ang pangatlo, the favor of God is being restored din. No? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin na kapag hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa, hindi tayo makipagkasundo sa mga taong nagkakasala sa atin, hindi tayo patatawarin din ng ating Diyos.
Amen po ba? To restore a broken relationship is to give our forgiveness. Amen po. Amen. Ulitin ko, sa pagpapanumbalik sa nasirang relasyon ay ibigay natin ang kapatawaran sa mga taong nagkakasala sa atin. Amen. Puntahan natin ang mga nagagalit sa atin, yung ating mga kagalit. No? Puntahan natin at makipag-usap tayo ng masinsinan. Dahil sa ating pagpunta, sasamahan tayo ng ating Diyos. Ngayon, sa oras na ito, patuloy tayong dumulog sa ating Diyos. Patuloy tayong ibigay ang ating mga sarili bilang kanyang mga lingkod. No? Dahil ang ating Diyos napakabuti. Amen po. Mabuti ang ating Diyos. Gusto niya na ang ating buhay ay maging maayos. Kaya tinuturo niya sa atin ang tamang pakipagrelasyon. How to restore a broken relationship. So, awitin natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin na, Panginoon. Diyos at Panginoon, tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Kay buti mo talaga, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa iyong mensahe mo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lobin mo, O Diyos, na tumimo ito sa aming mga puso't isipan, sa aming lahat. Ganon din sa mga nakapanood ng video ito sa online, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa aming lahat. Ano man po ang aming mga kalagayan ngayon, patuloy mo pong abutin. Lobin mo, O Diyos, na kaming lahat ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo, na magkaroon na kami ng magandang relasyon sa aming mga kapatid, na kung saan nagkaroon ng hindi ng pagkakaunawaan. Ikaw po patuloy, Panginoon, ang kumilos sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo aking mga kapatid na narito ngayon at ganoon din sa mga nasa malalayong lugar na nanonood sa video ito. Ikaw po ang magpala sa tahanang ito na nagpatuloy sa iyong gawain, O Diyos. Si Sister Edna, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mong ibuhos, O Diyos, ang biyayang siksik-liglig umaapaw sa tahanang ito, sa pamilyang ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ganun din ang aking mga kapatid, Sister Yole, Brother Erwin,
Loobin mo, O Diyos, na sila'y patuloy mo rin pagpalain sa kanilang patuloy na pagsuporta sa mga gawain mo po, Panginoon, dito sa lugar ng Valencia, Area 5, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa kanilang mga pangailangan, mga mahal nila sa buhay. At Lord, patuloy ko ring dalangin ang mga taong nanonood lagi dito sa aking FB Live, O Diyos. Ikaw po ang magpala sa kanilang lahat. Ano man po ang kanilang mga kahilingan ngayon, answered prayer na po sila sa pangalan ni Jesus. At kung sino man may sakit at karamdaman, dalangin ko ang kanilang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, nagtitiwala kami, patuloy kami nananalig na sa gitna ng kawalan na ito, hindi kami mawawalan. Amen. At Lord, ipagkatiwala namin sa iyo, Diyos, ang aming buhay. Sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami, balutin mo po kami na yung kapangyarihang banal na dugo upang di kami mapinsala na anumang gawa ng kaaway. Ganon din na aking mga kapatid na nanonood ngayon, na nakatunghay ngayon. Lobin mo, O Diyos, sila, Panginoon, silang lahat, O Diyos, ay patuloy mong ingatan, balutin na yung kapangyarihang banal na dugo upang hindi sila mapinsala ng anumang salot na lumalaganap sa panahong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon at magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. With a grateful heart, give thanks to the Holy Ones. Salamat po sa inyong lahat na katunghay ngayon. At lobin mo, O Diyos, na kaming lahat ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus.